Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila ay hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit hindi pumasok si Jesus. At tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay isinulat upang sumampalatayang kayo'y si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Pakibati muli ang katabi ninyo ng Happy Easter. Yan, ha? Happy Easter po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa latang nasa abroad. Ito po ang 2nd linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Meron akong nabasa na isang pag-aaral kung paano nagkakaroon ng kaalaman ang isang tao. Kung paano natututo ang isang tao. At ayon sa aking nabasa, pinakita ito sa pamamagitan ng isang eksperimento.
kung paano natututo ang isang tao. Meron tayong bisita ngayon, mga educators ng Reach International School Makati, no? Welcome po sa aming munting parokya, no? Ma'am, tingnan niyo nga po kung tama ba yung pag-aaral na ito. Ha? Tingnan niyo nga po, oh, may mga teacher dito, international school. Gusto ko sana mag-English kaso ganito po kami dito. Ano? No? Eksperimento. At maganda ring tignan. Tignan nyo nga sa sarili ninyo kung tama ito. Yung mga magulang dito, meron ba? Andyan ba? Taas nga ang kamay mga magugulang. Ay, magulang lang pala. Sorry. Ha? Oh, yung mga magulang dito, tignan nyo nga kung ganyan ba ang inyong mga anak. Merong ginamit na eksperimento. At ang eksperimentong ito, gusto ko rin pong gamitin sa inyo. I'd like you to imagine. Imaginein po ninyo yung sasabihin ko. Ayon sa eksperimento, merong isang lalaki na nilagyan ng piring ang kanyang mata. Alam nyo ba yung piring? Blindfold. Blindfold. Wow, Inglesera. Blindfold. Piniringan ng mata ng lalaki. At inilagay sa kanyang harapan ang isang baso. Isang baso. Imagine niyo, kayo yung lalaki. Piniringan ang inyong mga mata at nilagyan ko ng baso sa harapan ninyo. Ano po ang inyong nakikita? Bakit walang nakita? Nakapiring. Kung may nakita ka, nandadaya ka. No? Alam mo naman ng Pinoy, piniringan mo na, nandadaya pa di ba? Wala ka dapat makita. At ayon sa eksperimento, tinanong yung lalaki, paano mo malalaman kung merong laman ang baso? Paano mo malalaman kung may laman ang baso? May 3 daw paraan para matuto o para makaalam ang isang tao. Una, sabi sa eksperimento, pwede niya itong kapain. Pwede niya itong hawakan. Tama? Pag hinawakan niya, yung loob ng baso, malalaman niya kung may laman. Ganyan daw ang kaalaman. Natututo ang tao sa pamamagitan ng karanasan. Karanasan. Sabi nyo nga po, pangalawang paraan. Sabi, maaari daw kumuha ng maliit na bato at ihulog sa baso. Kung meron itong marinig na malakas na tunog, anong ibig sabihin? Walang laman. Pero kung may marinig itong tilamsik ng tubig, ano ibig sabihin? May laman. At ganyan daw matuto ang isang tao sa pamamagitan ng katwiran. Sabi nyo nga po, katwiran. Or, sa Ingles, reason. Diba? May tumunog, so merong laman. Malakas ang tunog, so walang laman. Diba? Katwiran. Una, karanasan. Pangalawa, katwiran. Pero sabi ng pag-aaral, merong ikatlo na paraan para matuto ang isang tao. At sabi, itong ikatlo na to, pwede daw magtanong. Pwedeng magtanong sa taong pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan mo. So nakapiring ka, tatanungin mo, may laman ba ang baso? Pag narinig mo, sinabi, walang laman, ano isasagot mo? Hello? Di ba? Hindi ka natuto. Di ba nga? Parang kontrabida yung tawa ko, no? Ganun, di ba? Sabi ko, pwede kang magtanong kung sa isang taong pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan mo. Hindi ba ganon para matuto? Ayon sa pag-aaral, ayon sa eksperimento,
kalimitan, alin kaya sa tatlo natututo ang tao? Sa karanasan, sa katwiran, o sa pinaniniwalaan? Ayon sa eksperto, ito'y base sa pinaniniwalaan. Nung bata pa tayo, sinabi ng nanay mo, Mama. Natuto ka, di ba? Pinaniwalaan mo. Ano sabi mo? Mama. Sinabi mo, Papa. Ano sabi ng anak mo? Papa. Nung gumanito ka, anong ginawa ng anak mo? Align, 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 align. O, kailan pa naging align, align ito? Pero, natutunan natin, di ba? Pag gumanito na yung tatay mo, alam mo na, align, align, align. O, tingnan nyo yung kalokohan ninyo. Paano naging align, align ito? Pero natuto yung bata. Tama? Di ba? Kapag gumanito, ano ibig sabihin? O, close open. Inuto mo pa yung anak mo. No? Pero, natuto tayo. Na kapag ganito, close open. Hindi ba? Kasi ang tao, karaniwan natututo sa pinaniniwalaan. Parang nung nag-aral tayo sa eskwelahan, nung sinabi ng teacher, 1 plus 1 equals, ba't mo pinaniwalaan? Teacher eh. Yung sinabi ng libro, pinaniwalaan mo. Bakit? Pinagkakatiwalaan mo eh. Pero bakit nung tumatanda tayo, nag-iba ang paraan ng pagkatuto? Hello? Bakit nung pagtanda natin, na iba ang paraan ng ating pagkatuto? Mga kapatid, parang ganito yung nangyari sa ating ebanghelyo. Ganyan na ganyan. Parang si Tomas, sa halip na naniwala, sa halip na natuto, sa sinabi ng kanyang mga kapwa-alagad na muling nabuhay si Jesus, mas pinili niyang hindi maniwala. Bakit? Anong sabi niya? Hanggat hindi ko nakikita ang mga butas sa kanyang kamay, butas sa kanyang tagiliran, at hindi ko na ipapasok ang aking daliri sa kanyang kamay at ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Marami sa atin ganyan, katulad ni Tomas. Natututo't naniniwala lang base sa karanasan. Karanasan. Ganyan tayo. Dapat muna maranasan bago matutunan. Bago paniwalaan. Samantala, yung mga ibang alagad din ni Jesus, iba naman kung paano matuto. Yung mga alagad ni Jesus, hindi rin naman sila naniwala. Hindi rin naman sila agad natuto. Bago pa namatay si Jesus, bago pa nagpakasakit, bago pa muling nabuhay, sinasabi na ni Jesus na siya'y mamamatay, na siya'y muling mabubuhay. Sinasabi na niya, pero hindi pinaniwalaan. Ano nangyari? Kinailangan pang magpakita ni Jesus sa mga babae. Sino yung babae na yon? Maria Magdalena. At ang isa pang Maria, hindi ba? Yun ang gospel last week. Nagpakita siya. Kailangan pang magpakita para malaman, maniwala. Anong ginawa ng mga alagad? Pumunta pa. Sinili pa. Sige nga, tignan ko nga kung wala nga talaga sa libingan. Diba? Kasi anong gusto ng mga alagad? Katwiran. Katwiran. At magandang tanong, paano tayo natututo? Paano kayo natututo? Kailangan bang maranasan bago ka matuto? O kailangan mo ng katwiran bago mo matutunan? Kaya nga, parang patama kay Tomas ang sinabi ni Jesus, mapapalad ang hindi nakaranas pero naniwala. Mapapalad ang hindi nakaranas pero naniwala. Marami sa atin nagkakamali kasi hindi natuto. Tama? Kailangan pang madapa para masabing, ay, may bato.
Kailangan pang mapaso para masabing, ay, mainit. Walang pinagkaiba yan sa kailangan mo pang maospital, kailangan mo pang tubuhan para sabihin mong, ay, sobra na ako. Ay, mali ang kinain ko. Ay, mali ang bisyo. 'Di ba? Kailangan eh. Kailangan mo pang tumanda at maghirap para masabi mong, ay, sana nakinig ako sa nanay ko na sinasabing mag-aral ako. Mga sakristan, ha? Mag-aral, ha? Ang hirap-hirap ng buhay, ha? Yun ngang nakatapos na ang hirap maghanap ng trabaho, di lalo na yung walang napag-aralan. Paulit-ulit ako dito kasi ang hirap ng buhay, lalo na sa lugar natin, mahirap ang buhay. Pero merong nangangaral, may teacher. Hindi mo kailangan madapa, hindi mo kailangan mahirapan. Oh, ilang linggo na akong nagbibinyag na ang magulang ay 14 years old. 'Di ba? Sa pakiwari ko, namaos na yung nanay nito kakasabing, anak, huwag ka muna mag-boyfriend. Anak, mag-aral ka muna. Anong ginawa? Alam nyo na yung sagot. Di ngayon, nagpapabinyag. 'Di ba? Paano makakabuhay ang 14 years old? Kadalasan ganyan tayo. Ayaw nating matuto. Base sa karanasan. At tayo, hindi pa tapos pangaralan, nangangatwiran. Maraming ganyan. No? Tinuturuan mo ay marunong pa sa'yo. No? Hindi ka pa tapos magsalita, meron na agad sagot. No? Paano ka matututo? Alam nyo, ang hilig kong makinig sa mga matatanda. No? Kadalasan ang aking mga kaibigan matatanda sa akin. Bakit? Kasi gusto ko, ang kaibigan ko, meron akong natututunan. At sa mga nakakatanda, hindi dahil marunong sila, hindi lang dahil nauna na sila, kundi dahil meron silang karanasan. Yung mga karanasan nila, hindi ko kailangan maranasan para masabi kong, natuto ako. Yung mga pagkakamali nila, pwede ko nang matutunan na hindi ko kailangan magkamali. Yung mga nangyari sa buhay nila, kapag narinig natin yung kwento, isa ng paraan para matuto. At hindi kailangan mga tuwiran. Kailangan mo lang paniwalaan. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang mabathalang awa ng Diyos o divine mercy. Sabihin nyo nga po, ganyan ang awa ng Diyos. Ang Diyos maawain. Kahit na tayo ang nagkamali, kahit tayo ay hindi natututo, maawain ang Diyos. Gaya ng mga alagad, sila na yung tumalikod, sila yung nagkulong, sila yung natakot, sila yung hindi nakinig, sila yung hindi nanampalataya, pero inabot pa rin sila ng Diyos. Ganyan ang awa ng Diyos. Mahirap abutin ng katwiran. Kailangan lang paniwalaan. Tuwang-tuwa ako kapag nakakausap ako ng matatanda at pag tinatanong ko, kinukumusta ko, kamusta po kayo? Ano laging sagot ng mga matatanda? Eto, Father, sa awa ng Diyos, nakakaraos. Sinabi niyo na ba yon? Nasasabi niyo ba yon? Ano ibig sabihin nun? Yung kahit naghihirap, kahit humahanap sa krisis, nakakaraos sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos. At ganyan sa buhay. May mga panahong hindi tayo natuto, may mga panahong ayaw natin maniwala, nadapa tayo, nagkamali, pero may awa pa rin ng Diyos. Siya pa rin ang aayos ng ating buhay. Ang buhay parang ginto. Sabi nga ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, ano yung ginto? Nasusubok kapag napapa sa apoy. Di ba sa eskwelahan, merong tinatawag na pagsusulit? Test
Para malaman ng teacher kung natuto ka, anong gagawin? Tatanungin ka. Madali ba yung tanong? Hindi kung hindi ka natuto. Madali kung ikaw ay natuto. Sakristan, mahirap ba ang test? Huwag kayo nagrereklamo kung mahirap. Kasi kaya nga test, pagsubok, susubukin kung ikaw ay natuto. Kung nahihirapan ka, hindi ka natuto. Pero kung alam mo lahat ang sagot, ibig sabihin, natuto. At ganyan sa buhay. Kung nahihirapan tayo sa buhay, ibig sabihin, hindi ka pa natututo. Pero sa mga pagsubok ng buhay, kung nakakaya mo sa awa ng Diyos, nakakaraos dahil may tulong ang Diyos. Hindi dahil natuto ka. Pandemic noon, hindi ba? Krisis. Krisis pa rin ngayon, hindi ba? Ang tanong, natuto ka ba? Father, asa na lang sa awa ng Diyos. Mga kapatid, ganyan katindi ang awa ng Diyos. Sa mga hindi natuto, sa mga ayaw makinig at walang pananampalataya, siya pa rin ang aabot para sila'y muling maniwala. At ito ay sa pamamagitan ng karanasan, katwiran, at pinaniniwalaan. Amen? Amen.